Hello minasan! Samahan niyo ako mag-deep clean ng aming kitchen sink at stove. Ako nga pala si Mami Cho and this is our family vlog kung saan gusto ko lang na i-record ang mga ibang nangyayari sa buhay namin dito sa Japan. Sana i-like and subscribe niyo din ang aming channel, The Bulorons in Japan. Saglit lang naman to, 7 minutes nyo lang ako papanoorin para magkuskus ng lababo at stove. Samahan ko na rin ng konting kwento para di kayo maboard. Kung napanood nyo ang previous vlog ko, biniyayaan kami ng Diyos ng isang magandang regalo last November 2024 ng sarili naming bahay dito sa Japan. Dati ang panalangin ko magkabahay kami sa Pilipinas para pag umuwi kami ay may nauuwian kami ng pamilya namin na matatawag naming sariling bahay. Pero, iba pala ang plano ni Lord. Laging better sa plano natin. Solid, sure yan! Onting backtrack ulit, 2022 nung kinuha ako ni Daddy dito sa Japan. Almost 1 year after naming ikasal. Praise God kasi isa rin to sa mga answered prayers amin. Bumukod agad kami ng tirahan kaya naman ay nagpa-apartment muna kami. 2DK ang nakuha namin, meaning 2 rooms with dining and kitchen. So, for 2 years, nangupahan kami while praying na nawa magkabahay sa Pilipinas. Sa unang taon ko dito sa Japan, nabuntis ako agad at nabiyayaan ng maganda at healthy baby girl. Smooth ba buhay namin dito sa Japan? Hindi. Pero lagi may patunay na kasama namin ng Diyos. He provided all our needs, protected us, and yung another prayer namin ay magkaroon kami ng local church dito. Thankful talaga kami kay Lord kasi nag-provide siya ng local church namin dito sa Japan. And until now, nandito pa rin kami nagsisimba and sobrang gaan and loving ng Filipino community na meron kami dito. Also, nagsuserve na rin kami sa church. Si Daddy ay nagpipreach na din and also nag-study siya ng pastoral and ako naman ay kasali sa music team. So, ayun na nga. Fast forward to 2024, January, nag-try na mag-apply si Daddy ng permanent residence dito sa Japan at after 8 months ay na-approve ito. Actually, second apply na ito ni Dad dahil mahigpit talaga ang Japan sa pagbibigay ng visa. Kaya naman talagang mapapalundag ka sa tuwa pag in-approve ka ng immigration. So, while waiting sa approval ng permanent ni Daddy, na-realize namin na why not dito na lang namin i-push ang paghahanap ng sariling bahay sa Japan. Dahil most likely dito na kami maninirahan. Mag-aaral ang anak namin, so technically magtatagal pa kami dito ng mga 20 years or more. So, nagsimula kami mag-pray kung ano ba ang kalooban ni Lord. Isang malaking decision to kaya talagang pinag-pray namin. Siyempre, mahal namin ang bansang Pilipinas. Ang saya kaya sa Pilipinas. Ang sasarap ng mga pagkain. Pero siyempre, kapag may pamilya ka na, kailangan din natin isipin yung future. Dito sa Japan, mas madami ang work opportunities. Safe, best healthcare, quality of education. Tapos may ministry na rin kami sa church. Sa totoo lang, kapag niisip namin, mas mabibigay talaga namin yung quality of life dito sa Japan. If dito kami maninirahan compared sa Pilipinas. I'm sure maraming makaka-relate na mga parents, lalo na yung mga talaga nagsasacrifice na maging OFW sa ibang bansa para maibigay yung future ng kanilang mga anak. Saludo po ako sa inyo. The Lord answered our prayer. Mabilis kami na-approve sa bahay dito. Di kami bumilang ng taon. So there, 2024, November, turned over na ng aming sariling bahay. Totoo lalaga ang pangako ng Diyos, Romans 8:28 and Jeremiah 29:11. Sobrang nakakamangha ang gawa ng Diyos. Talagang seek God's plan. Always tong best at perfect sa timing ng ating buhay. So ito ang sipag-sipag ko talaga maglinis. Ang sarap sa pakiramdam mag-deep clean. 'Di ba? Lalo pag sarili mong bahay, gusto mo laging malinis at maayos. Naniniwala din ako na isa sa impact ng isang bata pag nakasanayan niyang organize ang bahay at malinis, ay makakalakahan niya din ito. At syempre, maisa pamuhay. Syempre, gagawin natin ng training para talagang maisakatuparan ito.
Isa pa, pangarap ko magkabahay na sarili kasi gusto ko yung uuwian ng asawa at anak ko ay maayos na tahanan. Hindi lang yung literal na tahanan ha, kundi tahanan kung saan dito sila makakapahinga ng maayos. Comfort place, peaceful, loving at God-centered home. Di sa pagiging religious sound magulo na sa mundo. Kumbaga, pag nasa labas ka ng bahay, sa work, sa school, at kahit saan, digmaan na nararamdaman natin. So, best na uuwian mo ay dapat tahanan kung saan calm ang paligid. Kumbaga, quote and unquote, tahan na anak o mahal kong asawa. Full of love and support and God's comfort. O, ayan, malinis na. Salamat sa panonood at pakikinig. God bless you.